Another adventure awaits mga kamanibela dahil this year, isa sa newly launched motorcycles ng BMW Motorrad ang makikita at masusubukan natin. Pero bago natin i-test ride ito sa kalsada, ay kasama po natin ang owner nitong BMW GS8 Trophy para alamin natin yung mga specifications nito. Kung tawagin namin siya ay Macdo. Magandang araw po sa inyo. Yan, salamat po for taking time out. Itong trophy na GS, no? Kumusta sa haba ng iyong panahong ginagamit na siya? Maganda po siya, kuya. Para po sa akin, perfect bike na po para sa akin ito. Parang talagang, kasi maraming sabi ultimate bike daw ito. No? Do you agree with that? Agree po ako dyan, kuya. Kasi sa experience ko po, may kwento ko lang po ng konti. Ito po kasi nabangga po ako sa NLEX. Oh, wow. Ang takbo ko is 115. Wow. Nabangga po ako sa likod. At the same time, naka-sixta po ako. Pero ang isang magandang ano po doon sa GS na po ito, talagang hindi siya namatay ang makina. Tinaboy pa ako ng malayo. Pero ang handling niya po, kuya, maganda talaga kasi hindi siya natumba. So binangga ka sa puwet ka binangga? Apo, binangga po ako so, sa puwet. Ibig sabihin, tumatakbo ka na ng 115, mas mabilis pa yung bumangga sa'yo. Opo, exactly. Bigla kang binangga ng ganun sa puwetan mo. Tapos sabi mo, binato ka lang, pero hindi siya po natumba. Pero nakabitaw ka ba sa handlebar? Opo, yan, nakabutaw po ako, tapos yung dalawang pa ako, nakaangat na. Yung ulo ko, mampas na po dito sa top box. Puti hindi ka nahulog, ano? Hindi po. Kung walang top box, baka po bumaliktad talaga ako. Pero paghiga mo na gano'n, dire-diretso pa rin siya. Dire-diretso pa lang po. Hindi ka nagwabol man lang po, na para ibato ka somewhere. Yun po ang kagandahan dito sa naging experience ko po. Sa likod ka, so meron pala kasing bar din sa likod. Meron po siyang naging protection mo na din yung bar na yun. So far, nasira? Pinalitan po yung buong gulong. Umubos pa ng 600,000. Pumasok po yun sa insurance na po. Naman po. So far, wala kayong reklamo dito. Anong pinakagusto mong feature? Sa handling po. Tapos perfect na po sa akin. Kumusta ang konsumo ng gasolina para sa'yo? Nag-raise po siya ng mga 17 to 20 kilometers per liter. Not bad ha. Ganun pa ka sa laki niya, no? Opo. Kasi 1250 to no? Pero what made you decide na mag-GS? Dahil ikaw, marami ka ng naging mga motor Nag-umpisa naman po sa mababa, pataas ng mataas. Tapos parang, siyempre, nakakasama ko mga naka-GS na rin po. Nag-try na po ako dito, kuya. So, nung i-try mo talagang sabi mo, kaya pala gano'n? Kaya pala. Sana kung alam ko noon pa. So, kung sakali man parang magpapalit ka man din, parang ganito dito pa din yung mo. Dahil yung safety mo, yung stability, yung comfort, tapos kung konsumo niya pala, 20 pa, huwag lang masyado. 20, wag mo lang anin, pagka mga sa 100. Pigaan ang piga. So, kung merong kang i-minodify dito, meron pa ba? Or nung binili mo, stock siya, ano pang minodify mo? Ang naidagdag ko lang, kuya, rito, ilaw. Tapos yung Oxlight, usually. Wala na po, kasi naka-built-in naman po yung kanyang crash guard na. Bukod sa na-test ride nating motorcycles ng Grand Sportivo at Ducati, BMW released their GS Trophy trim. Itong nasa tabi natin ngayon na ito na GSR 1250 Trophy Adventure. The trophy comes in gravity blue metallic color, but it offers more than just a paint job. BMW included some great features for adventure riders in this package, such as the cross-spoked wheels and the BMW Sport windshield, among others. BMW claims that with the trophy trim, you are to decide what your adventure will look like because its extensive and optimized technology and equipment will take you safely and comfortably over any route.
Let's see if it will deliver its promises dito po sa ating test ride. Kita mo yung ano nyo, talagang ganda ng kanyang suspension. Siyempre may vibration at may vibration, pero hindi siya yung ganun ko sabihin mo na nakakahapo kahit pa mag-grip ka sa tank niya. At ito meron na siyang auto cruise, no? Lagay mo lang doon, tapos pindutin mo siya, naka auto cruise ka na, nakakapahinga na yung right hand mo sa pagpiga ng throttle, no? Napaka smooth sakyan talaga ng GS, and among others, marami na din naman ako nakikita mga bata na mga rider na naka GS, no? Pero minsan parang yung nagiging kantsawan para daw sa mga matatandang kagaya namin, kasi nga very comfortable siya talagang. Yung mga pang long ride talaga, in long ride, no? Kaya maraming gumagamit ng GS pagka sila nag-Ironman, no? Or pagka yung talagang magpi-Philippine loop, o kaya ay talagang sila ay madalas na naglo-long ride, talagang kadalasan GS ang kanilang ginagamit. Napaka-amo kasi niya, parang mag-sway-sway ka, gusto mo mag-chill ride, pwedeng medyo mag-off-roading ka ng konti kasi talagang ginagamit siya sa off-road. Parang all-in-one na, naka-built-in na. Although it may seem intimidating dahil malaki siya, pero smooth pero ito yung GS Trophy, halos pareho lang naman din sila ng mga naunang GS, except of course dun sa mga iba pang mga nagiging upgrades ng features. Pero pati handling, yung pagiging nimble niya, halos pare-pareho lang siya, wala ka namang halos pahanapin. Napakaganda niyang i-ride talaga, napaka-smooth, wala kang irereklamo sa kanya. May speed rin naman, may power din naman kasi 1250. Pag piniga mo ng konti, di ka naman matatalo na. Pag nagra-ride ka naman, kahit na lalo na yung mga group ride na ginagawa na papunta talaga sila sa iba-ibang mga lugar na ginagamit talaga nila na siyang mode of transportation nila, no? Yung ganitong mga motor, masasabi siya na ganun, parang pati yung init niya hindi siya masyadong mainit. May init, of course, motor, pero hindi mo siya yung mararamdaman na parang gumagapang talaga sa hita mo na init ka kagad. Yung bang talagang nakakaano sa'yo, sobrang epekto na sa circulation mo. And even yung riding position, sakto lang pati kahit na medyo tumayo ka pa ng konti, pag medyo nangangalay ka, hindi siya mahirap siya na i-maneuver. So nakaka-relax yung mo, no? Nakaka-stretch ka ng maganda yung body position. Na-i-adjust pa din yung windscreen nito, na-i-angat pa din. Kahit na medyo malakas ang hangin, still hindi ka basta yung tatangayin, no? Kasi malaki, mabigat, and maganda yung niya, aerodynamic. Yung kagaya nun, no, yung nangyari dito sa owner natin na si Macdo, binangga siya sa puwet na nasa expressway siya.
tumatakbo siya 115 pa. Kaya mahirap din yung basta kakakampante ka, no? Kaya every now and then yung pagsilip mo sa side mirror, napakahalaga din ng ano na yun, na makikita mo, oops, merong dumadating, makakapag-adjust ka kasi merong biglang nasa puwet mo pala, mabilis na dumadating. Eh kagaya nun, binangga siya sa puwet, sabi nga niya, nakabitaw siya. Parang ang mangyayari sa'yo, kung hindi naman siya naka-auto cruise that time, mangyayari, makakabitaw ka kung hindi ka naka-auto cruise. Pero sa malamang hindi siya naka-auto cruise that time, ano? Siguro merong naging problema, bakit nandun sa lane niya hindi pumunta sa fast lane, o maaaring galing sa fast lane pumasok sa lane niya tapos binangga siya. Ang nangyari doon, parang dahil dun sa impact ng bangga sa kanya, gaganon kayo, mapapaliyad kang gano'n, no? Eh yung motor niya tumakbo lang ng diretso, parang yun yung nangyari sa kanya. Tapos na-recover niya, umangat nga daw yung dalawang paa niya eh. Ibig sabihin, kahit umangat yung dalawang paa niya, still tumakbo ng maayos yung kanya motor, hindi nag-wobble, no? Kaya yun ang isang talagang nakakatulong din po siguro, no? Siguro baka ma-advise din ng mga kamanibela natin, ano, na talagang kahit na medyo lagi mong sine-check yung side mirror mo kung ano ba nangyayari, may padating ba sa likod mo, o ano ba, kagaya nga biglang may bumangga na lang sa puwet. So far, yung mga hindi pa rin po nakaka-try naman ng ganito, alam ko nagpapa-test ride naman din sila sa BMW just to have the feel, yung mawala yung nai-intimidate tayo dun sa, dahil malaki, makita ninyo, maramdaman din ninyo, and among others, kayo yung makakapag-gauge kung kaya ba ninyo para sa inyo, sa height ninyo, tapos doon sa bigat ng motor. So mga ikino-consider na mga bumibili ng motor, yung mga features nila, saan ba din gagamitin, lahat naman po ng sasakyan.